alam nyo, ako ay as in, durog na durog. Puking ina mo! Bobo ka ha! Hindot ka! Kung makikita nyo, ay palipat-lipat ho ko ng bahay. Ito ha, pinapangalanan na kita! Makagago! Puking ina mo! At dahil sa ginawa nila sa akin. Makagago! Ito talaga binabanggit na kita! Makagago! Puking ina mo! Hayop ka! Oh. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Walang hiya ka talaga, putang ina mong Indiano kang panghimbaho! Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. Okay na, ngayon ka magpakita sa akin, puking ina mo. Pag hindi ko binasag-basag yung mukha mo, putang ina mo. Ngayon ka magpunta rito, ngayon ka magtapang-tapangan. Putang ina mo! But it's okay. For as long na nandiyan kayo. Ngayon ka magtapang-tapangan. Pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, ewan ko na lang. At dali, pumunta ka rito! Kahit dun lang sa gate, pumunta ka kung talaga matapang ka. Pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, sabihin mo sinungaling ako. Susuko na ako sa'yo pag hindi ko nilugas ang ipin mo. Puking ina mo. Maraming salamat ho. Ano, makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isa ho sa napakaraming bagong kabulastugan ni Norman Gusgusin mga kahombre ko. Dito ho, tayong lahat ay masyasyak kasi makikita natin na he is almost back. Magiging manitaryo na lang ako kapag Alam ko, hindi na ho tatagal yan ng more than 2 months and he'll be back stronger than ever. Oh, wala na, without further ado mga kahombre ko, welcome to the Norman Mangusin Show. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow niyo ako. Meron hong bagong post ang ating kaibigan na si Food Genius na nakita raw ho si Alex Fabella na nagko-comment sa Facebook group na Student Walker mga kahombre ko. Sobra hong matindi hong kahihiyan to mga kahombre. As of now, his kid or ang kanyang son is actually watching this video. Hindi ko lang alam kung paano niya to tatanggapin mga kahombre ko. Pero again, itong source na ito hindi galing sa akin. At hindi ko kayang, alam niyo yun, sabihin na lehitimo to 100%. Kaso, ayun ang sabi ng mga netizen, di ba? May naaalala pa nga ako dito mga kahombre ko. Naaalala niyo ba yung na-audio record few weeks ago? Sa dahil mo nabigyan ng tulong, mga tao na yung kahit pesa 100, pesa 1,000. Sa dahil mo nabigyan, pero kita mo ngayon, kung ikaw ang nasa ilalim, lahat sila tumalikod. Iwas ka na para dyan, no? Kaya ako, itong pagkuhan ko sa social media, katuwaan ko lang eh. Hindi ko talaga ito dapat gawin hanap buhay kasi dami na inggit. Kaya payo ko sa iyo bilang kapatid pinaka-una mong gawin siyempre magbalik loob ka sa Diyos, pangalubain. Mag-business ka na lang. Lahat ng kaso mo, mabubura yan. Promise ko sa iyo, lahat yan mawawala. Huwag mo pansin niya mga tao yan. Lahat naman nagkasala. Akala mo sila malilinis.
Pagpalain tayo ng Diyos at kita bagamat dumadaan sa mga pagsubok ngayon at napakataas ng fuel. Pagpamanin po ninyo at hindi namin kasalanan yan. Yan ay kasalanan ng digmaan at dumadaan po tayo sa pagsubok ng buong mundo. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Manalangin tayo. Manalangin tayo sa Diyos na kita ay gabayan. Manalangin lang tayo. Manalangin ng manalangin. Para kita ay bigyan ng linaw ng isipan. Pero tandaan po ninyo, ang negosyo po ito ay gagawin namin hindi para lang sa amin. Para kami rin po yung makapag-share ng blessing. Pagdating ng araw at kami kumikita na. Mas maganda po yung ang ating makapag-share tayo ng blessing at makabahagi din tayo sa gawain ng Diyos. Para at least, Dapat yun eh... unahin natin pare. Laging uunahin nyo. Kapayapaan sa ating puso't isipan ang mamayapa lagi. Oo. At sabi ko nga dito sa aking kaibigan, loobin ng Diyos, pagkaloob niya na alisin ang pot, hinalakit, tampo. At sa manang loob, tayo po magkaisa. Oo, tayo magkaisa at kita ay maging mas ma-importante pa rin, mababang loob. Gano'n naman talaga. Mababang loob na lang tayo at pagpalain tayo ng Diyos lagi. Oo, maraming salamat po sa inyo. Grabe mga ka-homebrew, napakatindi ho palang makadiyos ng tao na ito at lalong-lalo na napakabait ho. Ang halimuyak ho sa katarantaduhan ng mga salita ng tao na ito, katindig-tindig ho ng balahibo mga ka-homebrew ko ba? Kahit ako mapapabatanggin yung accent ako. Ayan ho mga ka-hombre ko, mga patunay, makikita natin, student walker. Tapos na sa taas, Alex Fabella commented on the post. Oh my God. PM. Eto pa. Novaliches Bayan, Fairview. Alex Fabella. Oy. Ay, ako, patindi ho nito. Well, ayan ho, sabi ng mga netizens, sabi ni Pujillos, ako, mga kaombre ko, tayo, nagbabasa lang ho tayo, hindi ako sure kung siya nga ba talaga ito. Pero, alam yun, pag chinek mo, no, pag chinek mo yung, yung profile picture, bakit parang legit ata to? Ewan ko, no? Tignan niya, mga kaombre, research natin. Alex Fabella. Click natin yung profile niya sa Facebook. Isa lang mga ka-hombre ko, yung profile picture niya ngayon at yung profile picture nito na screenshot. Well, kayo na ho mag-desisyon, no? Hindi naman ata halata sa mukha, no? Ni Alex na siya'y manyakis or something like this. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Mukhang mahal na mahal niya ho ang kanyang pamilya, kanyang asawa, di ba? Di ba? Matulungin nga ho yan. Tumutulong nga yan sa mga pulis, Nagbibigay nga ho yan sa mga teacher ng pera, mga kahombre ko. Grabe naman. Po sa cabinet, 21 po yung kinder. Kasi hindi ko na ano ba? Si Mama. Kunci. Parang sabi ko yung nagasakit ako. Ito pa. Maraming salamat po. Diba? So, namimigay mo yan ng pera sa mga taong gobyerno. So, imagine niyo, ako, napakabait ho niyan. Diba? Busilak ho ang puso niyan. Hindi ho busilak ang bayan niyan, mga kombre ko. No, I don't believe in this. Naniniwala ako sa'yo, paring Alex. Pare, diba? Pinasalamatan mo nga ako Pero anyway, magpasalamat kita kay MJ kasi napapansin niya kita. At kami nagpapasalamat sa iyo, paring MJ, at kami, kahit kami mga pipitsugin lamang at mga batang hamog, napapansin mo kami itong aking kasama na si Junior. Yes, boss. Oo, at ang iyong ka-junior ay tuwang-tuwa at napapansin mo. Kahit maliit lang kami. Oo, ay napapansin mo ang aming maliit na video at na-content mo. Maraming salamat sa iyo at kung mapapansin mo, nandito kami sa highway. Maraming salamat, Daddy Makagay. Oo, ay. So Alex, ako naman ito yung way ko ng pasasalamat sa iyo, ha? Ewan ko lang kung matatanggap mo itong pasasalamat ko, pero ito yung munting handog ko ng pasasalamat sa iyo. Ito, mga kahombre. Siyempre, kahit naman ho ako, banatan ako ng fake news, talaga kung makakatanggap kayo ng isang oras na content sa akin. Pero si Alex ho, matindi ho ang niyan. Kung mag-isip ho yan, dekalibre, mga kahombre ko,
ala Norman Mangusid niya, mga kahombre ko, di ba? Magsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba, hombre. Hindi ko lang alam kung nakuha niya rin yung mga kasinungalingan ni Norman at yung mga pagiging deceiver ni Norman. Pero eto, nung nalaman niya na hoy, sinisiraan ako ni Food Genius, baka masira ako sa pamilya ko, sa asawa ko. Eto ho, mga kahombre ko, bigla ho siyang nagpahaging. Paating basahin ng pahaging niya. Beware sa fake account. Naginaya ang account ko. My friend akong tumawag sa akin. Nahiram daw ako ng pera sa kanya. Nagtaka daw siya, bakit ako hihiram? Siya nga may hiram sa akin. Paalala. Ay, naku, mga kahombre ko. Isa ho ito sa pinakamagandang malanorma na trick shot. Pero ang totoo, gunggong yan. Kasi mga kahombre, isipin nyo yun. Di ba? Like, malanorman talaga to, di ba? Isipin nyo hindi niya pinanggit in particular yung pinost ni Food Genius, mga kahombre. Walang ganun, man. Kasi parang di masyadong halata. Eto na ho, dito ho papasok ang trick shot. Bang! Nilagyan niya ng beware sa fake account. Alam mo na, di ba? Sinabi niya, beware sa fake account. Ginaya ang account ko. Oy, alam mo na. Alam mo na to, man. Ginaya ang account ko. My friend akong tumawag sa akin. Oh, guys. So, ibig sabihin ho, hindi nagsisinungaling si Alex Pabella. Bakit naman siya magsisinungaling? Nagbibigay nga siya ng tulong sa mga pulis. Hindi lang ho sa pulis o mga pulis. Abay, namimigay din ho siya ng pera sa mga teacher. 21 po yung kinder. Kasi hindi ko na pa, ano ba? Si Mama. Kunti. Parang sabi nagasakit ako. Ito pa. Hello, maraming salamat po. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Wala na hong mas babait pa kay Mr. Alex Pabella. Napakatindi ho talaga nito. Ano? Kaya yung mga maduduming utak yan sa internet, tulad niyang Food Genius, tulad niyang budol-budol na Yulen Marcos, tulad niyang si uhuging vlogger na mabaho na si Makagago. Huwag kayong maniniwala sa mga tukupal na yan. Yan hong mga yan. Wala lang hong gagawin niya sa internet, kundi manira, mga kahombre ko. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. Naninira ho yan na mga personalidad na dekalibre. Tulad na lang ni Norman Mangusid, mga kahombre ko. Magsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba, hombre. Alex Pabella at Casper. Yan ho ang trio ng mugshots. Yan hong mga mugshot na yan, mga kahombre ko. Yan ho ay available online. Hindi ho ako ang una naglabas niyan. Malamang nakuha ko lang ho yan sa sources sa internet. Lalong-lalo na ho sa mga paninira na yan ni Food Genius, dapat ho ipakita natin na talagang malinis ho ang mga intensyon ng mga taong dekalibre, lalo na tulad ni Alex Pabella. Hindi tayo nandito para siraan si Alex Pabella. Wala ho yan sa akin, mga kahombre ko. Utak, ha? At dito ho, mga kahombre ko, abay ako ho'y nagulat. Meron nung anonymous message ang misis ko na natanggap, mga kahombre ko, ha? Tingnan natin, basahin ho natin. Ma'am Joanna, sana po mapansin nyo ang mensahe ko. Dami account lang po itong gamit ko dahil ayaw ko pong madawit kung sino po talaga ako. Ma'am Joanna, ako po ay taga Boac, Marinduque. At may mga kamag-anak din po ako sa Buena Vista kung saan may planong hindi maganda si Alex Pabella at si Norman. Ma'am Joanna, marami na pong nagsabi sa akin na si Norman ay kukuha ng residency sa Buena Vista at matunog sila na tatakbo bilang konsehal doon. Nakakalungkot man pong isipin na ang mga kababayan ko doon ay wala po talagang alam at inosente kung sino si Norman at ang nakakabigla pa
ay tuwan-tuwa sila kay Norman. Sana po, ma'am, mapansin niyo po at masabi niyo po kay Sir MG nang sa ganon magkaroon ng babala para sa tao na mga nandun. Ma'am, subaybay po ako kay Sir MG. Sunugan ira pa lang po. Alam ko pong masama din ang gagawin ng dalawang yun sa bayan ng Buena Vista. Sana po mapansin niyo po talaga itong message ko. Well, ito ho ay isang mensahe, mga kahombre ko. So, if you check the facts, wala naman tayong mahihita dito. Plus, dami account pa. So, kahit papaano, the credibility goes down. Pero, binasa ko lang, kasi anyway, natanggap natin, di ba? So, yon, hindi ko lang alam kung totoo to. Pero, kung ito man ay magiging lehitimo at tatakbo itong mga ito, ako ho ay kokontra dito. At dahil sa panahon na yon, public figure na itong Alex Fabella, makakatanggap po ito ng napakatinding kritiko sa akin kapag nangyari yon. Tulong ko na yon sa mga taga Buena Vista, Marinduque. Pero as of now, wala tayong pwedeng gawin na ganyan. Wala namang kwenta yan eh. At dito ho, mga kahombre ko, tayo'y mapapa-question. Alam nyo, mga kahombre ko, pinag-uusapan natin ngayon yung mga bata ni Norman, mga kahombre ko. Una si Alex Fabella, kasi siya na yung parang mas dikit ngayon, no, kay Norman kaysa kay Casper. Pero balikan natin si Casper, mga kahombre ko. Tawagin nga natin si Casper! Casper! May nag-commento sa nakaraang live ni Gusgusin tungkol kay Casper, mga kahombre ko. At ito ho ang sinabi niya. Boss, shout out, Casper! Isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan. Dahil nakatumba siya ng mangtataho. Oh my God. Solid. Bigat nito, mga kahombre ba? Pagkatapos ho itong basahin ni Gusgusin, pabiro niyang sinabi na, kaso yan, habang si Casper naman ay tila naging defensive. Boss, shout out Casper. Isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan dahil nakatumba siya ng bagtataho. Solid. Bagtataho talaga? Totoo ba yan? Ano ba yan? Kaso yan. Kaso yan. Chismis yan lakad mo, pare. Pwede kayo isa ikaso yan, boss. Pwede mo ikaso yan. May nag-comment ulit ng ganito sa recent live ni Gusgusin, pero hindi niya na ito binasa. Huwag niyo nang basahin, parating mo na lang kay Casper. Pasabi sa kanya, ihanda niya ang katawang lupa niya. Ibabalik ko ang ginawa niya sa magtataho. Naaalala mo pa, oh my. At ito, naging reaction ng mag-amo, mga kahombre ko. Thank you. At syempre, dito sa nagpalipad kay Norman Jambusin. Shoutout sa'yo, paring Norman Jambusin. Mabuhay ka. Meron mo akong question, mga kahombre ko. And actually, naririnig-rinig ko na to dati pa. Casper, paano kaya kung magsalita sa akin? O malay mo, nagsalita na sila sa akin. No? Yung pamilya ng tao na ito. Na di umano, tinanggalan mo ng karapatang mabuhay. 'Di ba? Isang magtataho na maedad na. Hindi ko alam kung sino to, mga comment, itong mga nagko-comment na to, pero parang matunog ho kasi siya sa Cavite. Itong issue na to ni Casper. And this is getting real, no? Slowly. Seryoso ako, mga kaombre ko, ha? Kasi yung pamilya ho lumapit na sa akin. Sa totoo lang, mga kaombre ko. Ayan ang totoo. And hindi na ako pwede mag-disclose ng kung ano-ano, pero lumapit na ho sila. And actually, nakausap ko din sila. Ang weird lang, no, na may mga gantong klase ng comment or whatsoever. Pero, alam niyo yun. Pero matunog to sa Cavite. Lalo na doon sa tinitirahan nila. Kung taga saan si Konsehal Igme, matunog ho itong story na to, mga kaombre ko. So, Casper, grabe yan, boy. Sabi ko sa'yo, the more na ditikit ka kay Norman, talagang may mangyayari sa'yo hindi maganda. Mamalasin kayo. Even ikaw,
Mr. Alex Fabella, alam mo ako yung natatakot para sa'yo. Baka mamaya niyan, may mga ibang tao o ibang influencer o si Fuji News mismo ang makahalukay ng something na incredible sa buhay mo din. Lahat ng tong pangarap mo, biglang maglaho dahil nasa loob ka ng kulungan. Man, make sure malinis kayo. Sa mga taong didikit kay Norman, make sure malinis kayo. Kasi otherwise, man, katapusan nyo na yan. Yun lang. Napakarami nating mahal na mga OFW na nahihirapan, hindi maintindihan o hindi alam kung saan pwedeng ipadala ng safe at lalong-lalo na sa mababang halaga lang ang kanilang hard-earned money. So buti na lang talaga dumating na ang Tap Send. And we are lucky dahil una sa lahat, mura na, lalong-lalo na may sorpresa pa ako sa'yo pag tinype mo o nilagay mo ang Makagago code sa Tap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na Makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-Tap Send mo na yan. Nilinaw ni Gusgusin ang kumakalat na litrato kung saan may hawak siyang ginto. Medyo lilinawin ko lang ho. Yung picture ho na lumalabas na may hawak akong gold bar at nagbebenta raw ako ng fake na gold bar, wala pong katotohanan yon. Yung pong hawak ko na yon ay totoong ginto ko po yon. Totoong ginto po yon na inipong ko, na binibili ko. Kaya ko hong patunayan na yan ay binili ko. Kahit sa Arangki po, magtanong kayo, binili ko po yan kay Bobot Bilibiran. Diyan po ako namimili ng gold. Kada may ipon po akong pera, binibili ko po ng gold. Hanggang sa dumami na, tumimbang na po ng marami, pinatunaw ko po at pinagawa ko pong parang gold bar. Opo. Ngayon po, yun po ay totoong ginto, hindi po yun peke. Yun po ay iniregalo ko at hindi ko po ibinenta. Ibinigay ko po sa aking kaibigan. Totoo po. At hanggang ngayon, buhay pa rin po yun. Buhay pa rin ho yun. Pero hindi ho yun akin. Kaya lilinawin ko lang po, I never sell gold bars. I'm not engaged into that kind of business. Para maliwanag po. Magtataka ho tayo mga kahombre ko kasi nang tanungin siya ng isang netizen tungkol sa litratong may hawak siyang gold bar. Ang sagot niya ay, Boss, may text lang dito. Sabi niya, Ikarex, pakitanong mo nga kay Francis Leo Marcos, ano ho yung Sumatra Gold Bar? Ayan ho, ayan oh. Nung ako ho ay nakaipon ng gito, nakaipon ho ako. Pag ako'y bumibili ho dyan sa Arangke, ay pwede nyo nga ho i-verify. Ang pinakamalaki ko hong binibilan dyan ng ginto pag ako'y kumikita, kasi ho nag-i-invest ako sa ginto bibili ako pag mura siya. Ang binibilang ko ho dyan sa Arangke na madalas pag maramihan, nati 1 kilot kalahati o 1 kilo, ganyan, ay si Edwin Malibiran. Yan. Kilala ho ako dyan. Yun ho, may nagpakita lang ho sa akin noon na sa akin hinawakan. At ako'y nagpa-picture din. Pero hindi ko, wala akong gano'n. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin. No? May nagpakita lang ho sa akin noon na sa akin hinawakan. At ako'y nagpa-picture din. Pero hindi ko, wala akong gano'n. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin. No? so ano ho ba talaga ang totoo at katotohanan dito mga kahombre ko? Wala. Hindi ho totoo na si Norman ay isang trilyonaryo. Di ba? Ganito kasi yan para sa mga fans si Norman Gusgusin, come back to your senses. Kasi, mga tol, o mga kadekalibre, ang siste kasi dyan, kung tunay na si Norman ay may pera talaga, hindi ganyan na magiging buhay niyan.
Minimum may maayos na kotse. Minimum may maayos na tirahan. Hindi yung patalon-talon na lugar na pinupuntahan. Lately, siya po ay nagla-live sa Sheraton Hotel, kung saan siya rin ay nahuli. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Mga kahombre ko, kung kayo man, try nyo lumugar sa lugar niya. 'Di ba? Meron kayong ganong klaseng choices in life. Would you still go kung saan ka napahiya? Dinemolish ang personalidad mo. Lumalabas din naman sa bibig niya. Alam nyo, ako ay as in, durog na durog. Kung makikita nyo, ay palipat-lipat ko ako ng bahay. At dahil sa ginawa nila sa akin. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. Siya na mismo nagsabi niyan, durog na durog siya. And yet, wala siyang choice kundi sa Sheraton magpabalik-balik, mga kahombre ko. Alam niyo kung bakit? Kasi merong nagbibigay sa kanya ng libre na something. Di ba? Yan ay ikinalat at inilabas na rin ni Food Genius. Eto daw ho yan, mga kahombre ko, nagbibigay ng free room o free access kay Norman sa Sheraton. Yung nagngangalang Lorna. Incredible, but ipinost yan. So, grabe ho yan, mga kahombre ko. Sinabi ni Gusgusin sa kanyang political campaign speech. Survive. I am not looking for personal gain. My only wish is to bring security to the many Filipinos living in severe deprivation of basic human needs. Everyone needs the changing life that we deserve. We cannot keep our country the way it is today. It is time for us to move forward by electing the one that has the will to lead this country or our country's direction. I cannot ignore watching the people of this country living in so much destitution. Therefore, come together, show your support, so I can fulfill my plans of government. We need to be at the forefront to make all these changes to go forward. I am reaching out to the people, asking their support. Dito ho, ang napansin ko, parang mukhang binabasa-basa niya lang ho yung speech niya. At lahat ho ng pinagsasasabi niya dito, literal na bumabalik sa kanya. Totoo ba na wala kang hangad na pang sariling interes? Ikaw na nga mismo nagsabi, di ba? Kung sakaling kumita. Doon sa mga supporter ko, gagawa na lang ako ng mabuti. Mag-humanitarian na lang ako pagka kumita ng maayos. At kinumpirma ho yan ng kanyang sekretarya dati na si Yama. At saka isa pa, Yama, may question pala ako sa'yo, sorry. Sige lang. Totoo ba na, kasi unclear din sa akin, no? Dami ko na pinag-i-interview, pero unclear, medyo nasa 80-20. Pero ikaw makakapagpa 100 dito sa tingin ko, if totoo to. Totoo ba na kunwari nagbigay ako ng 1 milyon bilang donasyon nga sa ginagawa nga na humanitarian, tama? Nyo, back in the day. Totoo ba na, let's say kung 1 milyon, example lang naman, no? Hindi ko alam yung totoong number. 1 milyon, let's say 200,000 lang ba talaga na gagastos? Tapos yung 800 napasok sa bulsa. Is that correct or hindi? Oo, totoo yung ganun. Okay. Well, 100% yung, na. So, ayan Oo, na. Okay. Yes. totoo yung ganun. Okay. Yung ganun setup nila, pero hindi ko naman alam kung saan napupunta kasi marami siyang mga ibang tinutulungan pa, marami siyang mga gastusin. Dahil hindi naman nila ako sinasama pagdating sa pera, sila lang nila Tatay Dong Batalan tsaka nila Alaysa eh. Lalo na kapag kami mga padala yung mga OFW. Napakaganda ng sagot mo, Yama. Maraming salamat. 100% na ako ngayon. So, imagine niyo mga kombre ko, galing ho yan sa sekretary niya back in the day. Si Yama ho yung kausap ko dyan.
Antindi, di ba? Unang linya, debunk na agad. Ano ba naman yan, mga kahobre ko? Tindi ho! May nag-comment ho sa live ni Gusgusin at sinabihan siyang bawal na raw niyang gamitin ang pangalang Francis Leo Marcos. At syempre, kay Patawa ka. Galing kay Patawa ka. Sabi ni Patawa ka, boss, hindi mo na daw pwede gamitin ang Francis Leo Marcos. Pero okay lang yan, tanggap ka naman namin. Maging sino ka man, basta maging totoo ka na lang. Sabi ni Patawa ka, hindi mo na raw pwede gamitin ng Francis Leo Marcos. Bakit? Meron bang pinagputos ang korte? Yun lang ang tanong. Kapag merong court order, hindi ko na talaga siya pwede gamitin. May court order. Di ba? Pero pag walang court order, ang tawag doon hearsay. Korte lang ang pakikinggan natin. Norman naman, ayon kay Fujinius, ha? Yung PSA mo daw o birth certificate mo na ginagamit mo, Francis Leo Marcos, ay kanselado na. Ayan o, very clear. And, eto rin ang malupit yan, mga kahombre ko. Pwede mo namang gamitin yon, but as an alias or screen name lang for entertainment purposes lang. But not as valid proof of identity for valid transactions. Kasi, Norman Mangusin, yung pangalan na ginagamit mo na peke na Francis Leo Marcos ay kanselado na ang birth certificate. So, ano ang next niyan? Makakansela na din ang passport mo. Ano ang next niyan? Makakansela na ang iba't ibang government IDs mo kung meron ka man. Kasi kapag chinek nila, yung birth certificate, ang nakalagay, status cancelled. Naiintindihan mo ba? Hindi mo na kailangan ng court order about this. Ang tangi mo lang dapat gawin ay hintayin kung kailan mag-e-expired ang iyong passport. Hindi mo na yan. Mare-renew. Yun lang, di ba? At definitely, hindi mo rin pwedeng gamitin ang Francis Leo Marcos upang kasuhan ako or kami. Ano bang ginamit mong pangalan nung kami kinasuhan mo sa Parañaque, di ba? Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusin. Norman naman, wag mo naman kaming pinaglololoko. May nagtanong din na viewer kay Norman Gusgusin. Sabi ni R. David, good to see you back. Thank you po. Run in 2028. Hindi na. Ayoko na. At saka wala nang gagastusin para sa mga eleksyon na ganyan. Maghahanap buhay na lang tayo. At kung kumita, yung kalahati, tulong. Ganun lang yun. So dito babalik ho tayo na mukhang talagang lugmok na si Norman. Makikita nyo na atras abante ho siya sa kanyang paniniwala. Minsan siya Gusto nyo sunugan tayo ng pera? O, halika, magsimula tayo. Gusto nyo, sa kalsada, ilabas nyo lahat ng pera nyo. Ilalabas ko pera ko, magsunugan tayo. Isa lang ang sisiguraduhin ko. Abo na pati buto nyo. Yung pera ko, hindi pa naabo. Minsan siya'y walang kapera-pera, mga kahombre ko. Run in 2028, hindi na. Ayoko na. At saka wala nang gagastusin para sa mga eleksyon na ganyan. Maghahanap buhay na lang tayo. Ayan, makikita nyo na ang isang mayaman ay nagsasabi na magtatrabaho na lang daw siya para kumita. Di ba? Ngayon, ang tunay na trilyonaryo uulitin ko lang ay isang negosyante, mga kahombre ko. Hindi kumakayod tulad ni Norman. Di ba? At tandaan nyo ang sinabi niya! Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. Meron din na ipinakitang video ni Raffy Tulfo, si Gusgusin, tungkol sa isang OFW na umiiyak at humingi ng tulong, mga kahombre ko. Ng ebidensya na kung saan is... Ito. Malungkot po talaga, sir. Ito. Hirap kayo, hindi marami po. Mga naloko nitong Levi Wait, aka TV Buslet. Opo. Paano kayo naloko? Ano po yung motive? Sa ano po to, sir, nakilala lang namin sa Sukmit.
social media. Okay. Ano po yung kanyang estilo ng panluloko? Ano po siya, vlogger po siya sir eh. Kasi noon po, nung panahon ni Francis Leo Marcos, hindi po ba nung pandemic nagbibigay ng bigas. Tapos ang daming nagkagusto doon. Kaya yun ang kinuha niya po na yung kainaan namin. Okay. Kaya yun po. Paano pong ginawa niya? Nangingi ng pera sa inyo? Opo, nung mag-imbis daw po sa niya, imbis na ang dami niya po talagang naguyo na mag-imbis sir. Magkano po na-invest nyo? Ako po, 262,900 po ako. Yung iba po, may mga milyon-milyon po. Dami po talaga. Paano kayo nakumbisi sa kanila? For sure, hindi papalabas ni food poison yan. So yung ibinibintang ho sa akin na marami itong nalokong OFW, ang totoo nun ay marami hong gumamit ng pangalan ko. Isa na nga ho yung Levi o Levi Insyong Watak. Mga kahombre ko at Norman, alam mo rin naman to sa loob mo, okay? You are not called out sa argumento na to. Una sa lahat, hindi sinabi na matandang babae na ito na connected kay Norman Mangusin itong reklamo na ito. Ang sabi lang nung babae ay... Kasi noon po, nung panahon ni Francis Leo Marcos, Sabi niya nung panahon ni Francis Leo Marcos, hindi niya sinabi na konektado itong tao o mga taong ito kay Francis Leo Marcos. So, mali ang pagkakaintindi mo. Ang baba ng IQ mo, sobrang baba. Ayan, no? Sagad hanggang sa lupa ang pagkababa ng low IQ mo. Kasi iba ang pinaparating mo sa followers mo. Pero mali ka ng pagkakaintindi o sadyang minali mo lang, di ba? Wala siyang sinabi na affiliated sa'yo yung taong nanloko sa kanya. Sinabi niya lang na nung era mo yon, nung panahon mo yon, sa pagiging pandemic hero mo, nangyari yun. Di ba? Guess nyo na mga kahombre ko kung paano tumatakbo ang mekanismo ng di umano'y pambubudol ni Norman. Huwag mong isalba ng ganyan ang mga katarantaduhan mo, Norman. Sabi mo, wala nagre-reklamo ng mga OFW. Anong tawag mo? Kay Ma'am Karen Whitmore. Ganito ang ginawa ni Francis sa akin na inignore niya, hindi niya kinakilala ang utang niya sa akin. I promise, kahit hindi man ako mabayaran, basta mapakulong siya, ipakulong ko talaga yung lintik na yan. Wala daw siya utang sa amin, taga-Yuki. Kasi tulong daw namin yun sa kanya. Talagang binangkrap talaga kami ni Francis. Sa totoo lang, MG, binangkrap talaga niya kami. Kaya galit na galit. Ang kagalit ko siya until to my whatever. Basta ang galit na galit ko talaga sa kanya. Walang kalagyan. Lintik, bakit ako na scam nitong Kudman na to, swindler, scammer. Na shinout out mo! Pag natapos yung lakad ko, gusto ko sanang pasalamatan si Mami Edith, at si Kuraming, Mami Edith, at si Ma'am Lorna Rutherford, at saka si Karen Whitmore. Dong, tawagan mo sila, padalan mo sila ng tigko 250,000, yung 4. Sabay biglang sinabi mo to. Abay, may nag-interview, mami ko daw. Hindi ko kilala yung in-interview doon. Balita ko, sigurado ako 1,000,000% gawa-gawa nila yan. Hindi ba sa huli, itinanggi mo to? Harap-harapan na hindi mo kilala si Karen Whitmore, pero shinout out mo siya noon. At saka si Karen Whitmore. How about ang sinasabi ni Madam Susan Broiler? Ang nakakaawa dito, 30 years na ang mga OFW nakapag-ipon. Nang dahil sa mga mali-maling desisyon na tiwala, investment, kuno, natangayan sila. So, ibig niyo sabihin, sobrang dami talagang na biktima ng mga tao to. Sabi niyo nga, ang member ay nasa 100,000 plus, di ba? So, sabihin na natin na iba't ibang country. lahat na yun, lahat Oo. na yun. Pero ano po yun, sa 100,000, do you think lahat sila naloko? Marami. Ay, putragis. Ayan ang mga tinig ng mga OFW. Napakarami pa hong nagre-reklamo and definitely, some of them will come back here upang kasuhan talaga si Norman.
Abangan mo yan, Norman. Alam mo, Norman, kung ako sa'yo, dapat natuto ka na sa mga salita mong ganyan. Kung ano man yung mga ikinaso at ikinakaso pa sa akin, harapin na lang ho natin. Ganun yun. So matatapos din ho yun. Uy! Mukhang yung inaasahan nilang warrant, mukhang hindi yata lalabas ha. Mawawarant. Asa na warrant ko? Akala ko ba mawawarant? Pinaaasa mo yung mga kahombre mo. Paano yan? Di mapapahiya ka na naman. Asa na warrant? Alam niyo ho ba na yung inaasahan na ho nilang warrant ay hindi na matutuloy? Yung sa akin, Norman, natupad na. Mamaya niyan, sa kagustuhan mo, no? Nakasuhan ka at parang pinupush mo ang tadhana, nakasuhan ka ng mga OFW. Mamaya niyan, yan na yung sumunod sa'yo. Tinding hinagpis niyan, Norman, pag nagkataon, di ba? Hintayin natin, mga kahombre ko. I am very, very much excited sa part na yan. Kasi alam naman natin, inevitable, mga kahombre ko, yung part 2 ng lahat ng ito. Inevitable ho yan. Mangyayari at mangyayari yan, mga kahombre ko. Abangan lang natin. Aba! Dito ho, sa video na to. Ay, wala na akong social media. Wala na akong Facebook. Tinake down nila. Wala akong TikTok. Tinake down na nila. Wala na. Ayan. Ito rin YouTube. Pinilit ho nilang i-take down. Nanalo lang ho ako sa apila. Wow! Pero mga kahombre ko, I believe in him sa part na ito. Kasi totoo ho na ang YouTube, mga kahombre ko, ay napakahirap ho niyan na ma-take down. Kasi meron ho silang ibang batas sa YouTube. Okay? Kailangan mo talagang patunayan na ikaw ay isang hindi karapat-dapat na tao na gumamit ng social media. So most probably, hindi pa lang nahahalukay na maganda-ganda o matindi-tindi ng CICC ang part na ito. Pero Norman, mag-ingat ka. Eto mga ganito mong klaseng banat, kung ako sa'yo, hindi ko na lang dapat to binabanat. Kasi for sure, dahil sa sinabi mo na yan, meron ka na namang mga taong na-trigger at meron ka na namang mga taong china-challenge. At kapag ikaw pa naman ang nagpakita at nagparamdam ng challenge sa mga tao, ginagawa nila yan, Norman. Ako nga, di ba, kumasa nga ako sa mayaman challenge mo? Si Idol Marcos ay ng challenge, gumawa ng isang challenge, mayaman challenge. At syempre, dahil ako, kasama ang pamilya ko sa Extreme House, kami ay mayayaman. At syempre, i-accept namin na mayaman challenge. Di ba, Norman? Eh, yung iba pa kaya? Di ba? Mag-ingat ka sa mga salita mo. Ito ho ang pinakamatindi at nakakatawa dito. First time po yun in the history of the Philippines. Sabado ng hapon, lumaya po ako. Wow ha! Ikaw ang pinakauna na nakapag-bake ng Sabado sa history ng Pilipinas. Then, kami ho ni Meme God nag-research, mga kahombre ko. Aba! Ito ho ang nahanap ng aming research. Noong 2017 ho, mga kahombre, napatagal na ho nito ha. Si Senator Jinggoy Estrada po, mga kahombre ko, ay nakapag-post ng bail, mga kahombre ko, and walked free after posting bail of 1.33 million pesos on Saturday, mga kahombre ko, on charges of plunder and graft in connection with the pork barrel fund scam. And huwag niyo hong kakalimutan, mga kahombre ko, na nagkaroon na rin ho ng circular, mga kahombre ko, si Circular 30-2023. Sa circular ho na to, mga kahombre ko, sinasabi na dapat makapag-bail din ang mga pwedeng mag-bail, okay, ng weekends. So, Norma, hindi pala ikaw yung una. Di ba? And actually, natutunan din natin, mga kahombre ko, na pwede na rin pala talaga sa panahon ngayon na mag-bail even ng weekends. Which is very important para if ever, di ba,
na ikaw ay mawarrant sa mga maliliit na kaso, alam mo naman na pwede ka mag-bail ng weekend. So, hindi ka na, kumbaga, dehado. Tama? Meron din naman mga bukas na notaryo, di ba? Ng weekend. So, everything will work out kung meron kang maayos na legal team. Totoo ho yan. At dito ho, may nabanggit si Norma na talagang matindi, mga ka-hombre ko, nakakatuwa. At least kami maghahanap buhay ng marangal. May gasoline, may tindaming gasolina, at the same time may restaurant. Parang ano lang siya, simple lang siya. Parang yung lutong Pilipino lang na mga quick meal, parang ganun. Mukhang busy-busy na ho ang ating bida sa kanyang pagpapatayo ng gasolinahan at restaurant, mga ka-hombre ko. Napakatindi ho nito. At sinabi niya pa na Meron akong konting sosyo sa maliit na gasolinahan. Tapos, ayun, si Casper nagsuggest, sabi niya, boss, bakit di lang tayo magtayo ng restaurant na pangmasa? Tapos, ako cook. Ayun, sinimulan namin yung construction. Masaya yun. Masaya doon. Mumurahin lang, yung mga tipong 100 pesos lang bawat isang meal. si Casper ang cook? Teka, kung si Casper ang cook, dapat hindi 100, dapat 30 pesos lang. Isang baksak, isang kanta. Yum, 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 yum. Kasi, mga ka-hombre ko, di ba? Okay naman dahil lahat naman ho tayo, meron second chance in life. Alam niyo, lahat tayo may mga chances and all. Pero si Casper, mga ka-hombre ko, would you actually eat? Mamaya niya may mag-live lang dyan sa restaurant nyo, tapos pagtawanan lang kayo, mga unggoy kayo. Pero, sabi nga ni Igme, Manang, okay na ba yung pagkain namin? Maya-maya lumabas si Casper. Si Casper ang nagluluto. magaling siya magluto. Masarap magluto si Casper. Dapat ipakain doon si Demonyo. Demonyo yun. Sabi ho yan ni Igme, ha? Which, obviously, kamag-anak ni Casper, mga ka-hombre ko. So, baka naman ho totoo, mga ka-hombre ko, na masarap talaga magluto si Casper. At dito, hindi na natiis ni Norman gusgusin. Uy, huwag niyo na akong ipaalala sa akin yan. Yung ano na yan. Pinipilit ko na akong kalimutan yan. Pero maraming salamat doon sa mga taong tumanggap sa akin. Mukhang na trauma. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pero huwag kayong mag-alala, mga ka-hombre ko. Babalik at babalik sa kademonyohan yan, mga ka-hombre ko. Alam nyo ba kung bakit? Sabi niya nga. In layman's words, sa kasabihang Pilipino, lintik lang ang walang ganti. So, naniniwala ako na he will definitely take his chances sa tinatawag na revenge. For sure. Bakla yan, At dito ho, mukhang tinetesting na naman niya ang pasensya ng Napolcom. Oo nga pala. Sa kapulisan. Kung sakali ho na ako ay magkakaroon uli ng warrant, ay i-text nyo na lang ako at ako'y susuko. Huwag na ho kayong mahirapan. Alam nyo naman ho yung mga number ko. Nasa inyo naman. Iniwan ko naman dyan. Text nyo lang ho ako. At ako'y susuko na, diretso. Norman! Address mo nga, wala kang maibigay. Di ba? Wala at hindi ka nga nakatira sa mga address na pinaglalalagay mo sa mga kaso against me. Di ba? Nasaan ka ba? Wala ka nga sa mga addresses na pinagbibigay mo, di ba? Nasa Sheraton Hotel ka. Now, how would you make us believe na yung mga number mo na binibigay mo o na available online, tunay ngang sa'yo? Tunay nga na sasagutin mo. Sino naman niloko mo? Aba, di mas okay na iwaran ka na lang ulit. Live! Morning, sir. Guard. I-serve lang po namin yung warrant. Di ba?
Oh, that's the perfect way. Eh, wala eh. Patalon-talon ka eh. Tumatakas ka, tinatakbuhan mo ang lahat eh. Di ba? Mali yun, Norman. Dapat harapin mo ang mga problema mo. Abangan natin yan, mga kahombre ko. Exciting yan. Meron hong isa na namang matinding live. Ito, closure na natin, mga kahombre ko. Congratulations do sa aking anak. I love you, anak. Huwag kang mag-alala at matatapos din naman to. Patunayan ni Papa na mali sila. Norman, uulitin ko lang sa'yo. Noon, nakayan-kayanan mo ang mga taong nagkaso sa'yo. Kasi hindi ka naman sinakal eh. Di ba? End of the day, gusto nila ng katahimikan, inalisan ka na lang nila. Which, understandable, di ba? Kaso Norman, yung mga nakalaban mo ngayon, tulad ko, tulad ng pamilya ko, totoo, nahaharapin ka namin ng paulit-ulit sa korte. Gusto mo, araw-araw pa tayong magkaroon ng hearing, araw-araw kami nandyan. Kasi talagang totoong pananagutin ka namin, Norman. Hindi ako, pamilya ko, aatras sa mga katulad mo. Literal na ihohoyo ka talaga namin. Alam mo yon? Totoo, pananagutin ka talaga namin, Norman. Kahit gaano pa kaawa-awa ang ilabas mo sa publiko, still, ihohoyo ka talaga namin. Nang matagal na panahon. Pananagutan mo lahat ng yan, Norman. Hindi mabubura, alam mo yon, ng mga kagaguan o kalokohan mo ngayon na pinapalabas mo na mabait ka na, mabuti ka naman. Hindi ka na nagbabanggit ng kung sino-sino. Hindi kasi totoo yan, Norman. It's very clear sa'yo. Okay? And hindi ako makakapaya. Uulit-ulitin ko na gagawin mo yan. At ito ho, ang sample dyan. Partida na ho. Anak niya ang sinasabihan niya. Pero, makikinig ho natin sa background. Matatapos din naman to. Papatunayan ni Papa na mali sila. Na nilalaro niya ho. Ang chip sa casino na probably, syempre, ginagamit niya. So, dito pa lang mga kahombre ko, para na sa anak niya itong mensahe na to. And you can't see any sincerity. Kasi literal ho na nilalaro niya yung casino chips. So, anong i-expect mo, mga kahombre ko? Ibig sabihin, he is actually playing with it. Still. Papaano mo, mga kahombre ko, ipagsasama yung pagiging ama mo at pagiging adik mo sa gambling? Diba? Nasa casino ka. Instead na nagpapakaama ka. Diba? Kaya naman kahit minsan, makikita natin, kasi otherwise lalabas yan sa internet, pero hindi mo siya dinalaw. Kahit na sino sa kanyang pamilya nung siya'y nakulong. Wala ho kahit isa man lang ang nag-voice out sa kanya. Abogado nga, wala siya eh. Huwag niyong kalimutan ha. Wala ho siya naging abogado nung siya'y hinuli. Gets niyo ba? This guy is on his own. So yan hong sinasabi niya na anak, do not believe in that. Hindi ho totoo yan. Wala man lang kahit 1% ng sinseridad na lumabas sa bibig niya nung sinabi niya. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.